Mag-isang itinaguyod ni Olivia ang kanyang anak. 5 taong gulang pa lamang si Hugo nang tuluyan silang iwan ng kanyang ama. Sumama ito sa isang mayamang babae, kapalit ng marangyang buhay na matagal na niyang minimithi. Walang panahon si Olivia para magluksa. Sa halip na lamunin ng sakit, pinilit niyang ibuhos ang lahat ng lakas, oras at pagmamahal sa iisang dahilan ng kanyang paghinga, ang kanyang anak. Lumaki si Hugo na hindi nagkulang sa atensyon. Lahat ng gusto niya, hanggat kaya, ay ibinibigay ng kanyang ina. At nang tuluyan na siyang magbinata, doon unti-unting namulat si Olivia sa isang masakit na katotohanan. Nasobrahan niya sa pag-aaruga ang kanyang anak. Taglay ni Hugo ang ambisyon ng kanyang ama, ang makahanap ng babaeng mayaman para umasenso sa buhay. Paulit-ulit siyang pinapayuhan ng kanyang ina. Anak, hindi galing sa asawa ang magandang buhay. Pinaghihirapan yan. Mag-aral ka, magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang umaasa sa yaman ng iba. Ngunit tila kalahati lamang ng mga salitang yon ang pumapasok sa isip ni Hugo. Kaya ng isang araw ay magpakilala si Hugo ng kanyang nobya. Halos mapaluha sa tuwa si Olivia. Si Teresa. Isang mabait, matalino at simpleng babae mula sa karaniwang pamilya. Magkaklase sila ni Hugo sa kolehiyo at matapos ang graduation, napagpasyahan nilang magpakasal na. Ngunit hindi naging ganap ang saya. Hindi na naabutan ng ina ni Teresa ang kasal ng kanyang anak. Malubha ang sakit nito at pumanaw bago pa man dumating ang araw na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay ni Teresa. Sa kabila nito, buong puso siyang tinanggap ni Olivia. Mula noon, itinuring ni Olivia si Teresa na parang sariling anak. At si Teresa naman, dama ang pagmamahal, ay gumanti rin ng tunay na respeto at malasakit. Simple lamang ang kasal, walang engrandeng handaan, walang bonggang dekorasyon, mga malalapit na kaibigan at kamag-anak lamang ang saksi. Ngunit puno ng pag-asa ang bawat ngiti sa araw na yon. Pagkatapos ng kasal, isang mabigat na usapan ang inilapit ni Hugo sa kanyang ina. Ma, pwede bang tumira muna kayo sa amin? Si Teresa lang kasi ang may trabaho ngayon. Hindi pa namin kayang magrenta ng sariling apartment. Ang maliit na apartment ni Teresa na minana pa mula sa kanyang mga magulang ay nasa Karatig Bayan. Kaya napagkasunduan nilang ipaupahan na lamang ito. Sa simula, maayos ang lahat. Tahimik ang bahay, maalagang asawa si Teresa. Masaya si Olivia na nakikitang nagsisimula na ng sariling pamilya ang kanyang anak. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi naghahanap ng trabaho si Hugo. O kung naghahanap man, hindi seryoso. Umaalis siya ng bahay araw-araw. Ngunit madalas bumabalik na amoy alak, medyo hilo at halatang hindi galing sa job interview. Isang gabi, hindi na napigilan ni Olivia ang sarili. Anak, hindi na yan tama. May trabaho na si Teresa. Pareho naman kayong may pinag-aralan. Ma, hindi mo kasi naiintindihan. Irritableng sabi ni Hugo. Mas magaling si Teresa sa klase, kaya tinanggap siya agad sa kumpanyang pinag-OJT-han niya. Ako gusto kong makahanap ng sarili kong oportunidad. Ayoko namang magtrabaho sa kakarampot na sahod. Pero anak, lahat naman ay nagsisimula sa maliit. Hindi ka agad magiging boss. Malumanay na sabi ni Olivia. Bilang lalaki, dapat tumutulong ka sa pamilya. Hindi pwedeng si Teresa lang ang may pasa ng lahat. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Mas mabigat na ang tono ngayon. Paano kapag nagkaanak kayo? Ano ang gagawin mo? Napailing si Hugo. Alam niyang hindi siya tatantanan ng kanyang ina. Kaya ginamit niya na ang matagal niyang sandata. Ang paraang ginagamit niya pa noong bata pa siya. Lumapit siya, niyakap ang kanyang ina at marahang nagsalita. Ma, magiging maayos din naman ang lahat. Pangako, huwag ka nang mag-alala.
Napapikit si Olivia. Sa yakap na yon, muli niyang naramdaman ang dating Hugo, ang batang minahal niya ng buong buo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bumubulong na pangamba. Hanggang kailan ba sapat ang pangako kung wala namang gawa? Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, umuwi si Hugo na may dalang cake. May ngiti sa labi, may kakaibang sigla sa kilos. Ma, may balita ako. May trabaho na ako. Nagliwanag ang mukha ni Olivia. Para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa wakas, naisip niya, magsisimula na ring tumayo sa sariling paa ang anak ko. Ngunit ang tuwa, hindi nagtagal. Makalipas ng ilang buwan, napansin ni Olivia na tila may nagbago kay Hugo. Mas madalas itong umuuwi ng gabi. At minsan, hindi minsan, kundi madalas, may kakaibang amoy na kumakapit sa kanyang damit. Amoy pabango ng babae. Isang gabi, hindi na nakatiis ang kanyang ina. Hugo, may tinatago ka ba sa asawa mo? Niloloko mo ba si Teresa? Deretsahang tanong ni Olivia. Wala nang paligoy-ligoy. Nagulat si Hugo at halos mapatalon. Ma, ano bang pinagsasasabi mo? Nag-overtime lang ako. Wala na nga akong oras matulog. Babae pa. Hindi pa rin mapakali si Olivia. Yung pabango, hindi yan amoy ng lalaki. Tanong niya pa rito. Napabuntong hininga si Hugo. Ma, sa isang locker lang kami naglalagay ng gamit. 3 babae na kaopisina ko ron. Yung isa parang kalahating bote ng pabango ang inuubos sa araw-araw. Sandaling natahimik si Olivia. Unti-unti siyang kumalma. Baka nga nag-overthink lang siya. Wika niya sa sarili. Lumipas pa ang 2 buwan, mas lalo pang umangat si Hugo. Na-promote siya, binigyan ng company car. Ngunit kasabay ng tagumpay, muling bumalik ang pag-aalindangan. Mas madalas na ang overtime. Mas madalas ang business trip. Si Teresa wala man lang napapansin. Buo ang tiwala niya sa asawa. Masaya siya sa bawat tagumpay ni Hugo. Ipinagmamalaki niya ito sa mga kakilala. At araw-araw ay sinasalubong ng ngiti pag-uwi nito. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, biglang may ibinunyag si Teresa. Ma, Hugo, may sasabihin po sana ako? Mahinahong sabi ni Teresa. Huminto ang kutsara sa hangin. Buntis po ako. Parang may ilaw na biglang nagbukas sa mukha ni Olivia. Ay nako, salamat sa Diyos. Ngunit si Hugo, hindi siya ngumiti. Sa halip, biglang bumigat ang kanyang mukha. Hindi ba masyadong maaga yan? Wala pa nga tayong sariling bahay, sabi ni Hugo. Agad siyang hinawakan ni Teresa sa kamay. May trabaho ka na ngayon, kakayanin natin to. At nandiyan naman ang mama mo. Malaking tulong yon. Makakabalik pa ako agad sa trabaho. Humarap siya kay Olivia. Tutulong po kayo, di ba ma? Ngumiti si Olivia kahit may bahid ng pag-aalala ang puso. Aba syempre, malakas pa naman ako. Kayang-kaya ko pang mag-alaga. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin ni Olivia ang isang bagay. Sa loob ng 1 linggo, tila ulap ang dala ni Hugo. Ngumiti man siya kay Teresa pero pilit. At kapag nakatalikod ng asawa, kitang-kita sa mukha niya ang inis at bigat ng loob. Nakikita lahat yon ni Olivia. At sa bawat titig niya sa anak, unti-unting pinipiga ang kanyang puso ng isang masakit na tanong. Ano ang mas kinatatakutan mo, anak? Ang pagiging ama o ang responsibilidad na kaakibat nito? Dumating ang weekend, iminungkahi ni Hugo na magsha-shopping daw muna sila ni Teresa. Magre-relax, magpapalamig ng ulo at bumili ng mga regalo para sa nalalapit na bagong taon. May kung anong kumurot sa dibdib ni Olivia. Isang masamang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pero pinili niyang manahimik. Baka naman nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Wika niya sa sarili. Lumipas ang ilang oras, wala pa rin sila.
Sinubukan niyang tawagan si Hugo pero patay ang cellphone nito. Si Teresa naman ay hindi sumasagot. Hindi na mapakali si Olivia. Paikot-ikot siya sa sala, sa kusina, sa bintana. Para bang may mabigat na aninong nakadagan sa kanyang dibdib. At saka tumunog ang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. May aksidenteng nangyari. Ang anak niyo ay maayos na at pauwi na. Tumanggi siyang ma-admit kahit pinayuhan namin. Pero ang kanyang asawa, malubha ang kalagayan, sabi ng nurse sa kabilang linya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Olivia. Papunta na po ako dyan. Nagmamadali siyang nagbihis. Nanginginig ang mga kamay habang isinasara ang jacket. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, bumukas ang pinto. Dumating si Hugo. May maliit na gasgas sa mukha at tila galing sa banggaan. Anong ginagawa mo rito? Nasa ospital ang asawa mo! Pasigaw na sabi ni Olivia. Tumingin lamang si Hugo at walang emosyon. Hindi ngayon. At pagkatapos nun, diretso siyang pumasok sa kwarto. Walang oras si Olivia para makipagtalo. Takot ang nangingibabaw sa lahat. Mabilis siyang nagtungo sa ospital. Doon, ipinaliwanag ng doktor ang nangyari. Nawala ng preno ang sasakyan at bumangga sa puno. Sa passenger side ang impact. Malubha ang pinsala ng asawa ng anak ninyo. Naoperahan na namin siya, pero wala pa kaming maibibigay na tiyak na prognosis. Bumalik na lang po kayo bukas, sabi ng doktor. Pagod at basag ang loob na umuwi si Olivia. Ngunit wala si Hugo sa bahay. Hindi rin sumasagot sa tawag. Hindi siya nakatulog buong gabi. Sa bawat pikit ng mata, ang mukha ni Teresa ang nakikita niya. 8:00 pa lamang ng umaga, nasa ospital na siya ulit. Mula sa pag-uusap nila ng doktor, unti-unting luminaw ang lahat. Mabubuhay si Teresa, ngunit mangangailangan siya ng espesyal na pag-aalaga at mahabang rehabilitasyon. At ang sanggol, hindi na nila nailigtas. Nilapitan ni Olivia ang higaan ni Teresa. Marahan niyang hinaplos ang braso ng kanyang manugang. Anak, magiging maayos din ang lahat. Babangon ka ulit. Pangako. Marahang sabi ni Olivia. Unti-unti dumilat ang mata ni Teresa. Kumusta po si Hugo? Nanginginig ang dibdib ni Olivia. Maayos. Darating din siya, magpahinga ka muna. Matagal siyang nanatili roon hanggang sa bahagyang kumalma si Teresa. Pag-uwi niya sa bahay, si Hugo ay nasa kusina. Parang walang nangyari. Tahimik na umiinom ng kape. Nasa ospital ang asawa mo at ikaw ay nandito lang. Galit at gulat na sabi ni Olivia. Nasaktan din naman ako, sagot niya at may bahid ng hinanakit. At si Teresa? Buhay siya, pero patay ng anak namin. Kailangan niya ng matinding pag-aalaga at rehabilitation. Pero sabi ng doktor, gagaling naman daw. Huminga siya ng malalim, saka malamig na nagsalita. Pakisabi na lang na sorry. Namilog ang mga mata ni Olivia. At saka, bukas, magpa-file na ako ng legal separation. Matagal na akong may ibang mahal. Parang tinamaan ng kidlat si Olivia. Boss ko siya. Pinapahalagahan niya ako. Ito na lang ang kabayaran kay Teresa. Itinuro ni Hugo ang sobre sa lamesa. Hindi makapaniwala si Olivia. At bigla, napalitan ng galit ang kanyang pagkabigla. Para kang ama mo? May lakas ka pa ng loob. Naalala mo ba kung gaano tayo nahirapan nang iwan niya tayo para sa isang mayamang babae? Naalala ko, ma. Kaya nga, iniwan ko ng pera. Tumayo siya, pumasok sa kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Hugo, dala na ang maleta. Ibinato niyang susi sa istante sa hallway at isinara ang pinto ng malakas. Bumagsak si Olivia sa upuan. Inilapat ang ulo sa mga bisig at sa katahimikan ng bahay na minsang puno ng pag-asa. Tahimik siyang humagulgol. Makaraan ng ilang linggo, tuluyan ng pinayagang makauwi si Teresa mula sa ospital. Ngunit hindi pa rin siya makapaglakad. Sa perang iniwan ni Hugo,
Bumili si Olivia ng espesyal na kama at isang wheelchair. Lahat ay para mas maging komportable si Teresa sa kanyang pagaling. Isang kasamahan ni Teresa sa trabaho, si Edgar, ang kusang loob na tumulong para maiuwi siya. Tahimik lang si Teresa habang inililipat siya. Tila tanggap na ng kanyang puso ang lahat ng nangyari. Tinanggap na niya ang katotohanang iniwan siya ng kanyang asawang si Hugo. Wala na siyang lakas para magalit. Ang sakit, parang masyado ng malalim para maramdaman pa. Ngunit may isang bagay na patuloy niyang ipinagpapasalamat. Hindi siya iniwan ng kanyang biyanan na si Olivia. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo, marahang nagsalita ang matandang babae. "Teresa, paano kita iiwan? Para na rin kitang anak. Magiging maayos din ang lahat. Kakayanin natin ito." Ngumiti si Teresa, may bahid ng pag-asa sa mga mata. "At ngayong Pasko, pakiramdam ko, iisa lang ang hihilingin natin. Ang gumaling ka. Maniwala ka. May mga himala pa rin nangyayari." Lumipas ang mga buwan, paminsan-minsan dumadalaw si Edgar. Siya ang nagtutulak ng wheelchair palabas ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin si Teresa. Tahimik lang siya pero ramdam ang malasakit sa bawat kilos. Isang araw, nilapitan ni Olivia si Teresa at iniabot ang isang papel. "Basahin mo." Pagkabukas ni Teresa, napahinto ang kanyang paghinga. Isang titulo ng lupa. Titulo ng apartment ni Olivia. "Pero paano po ang anak ninyo? Wala na siyang mamanahin." Tumingin si Olivia sa kanya. Buo ang loob, malinaw ang desisyon. "Wala na akong anak na lalaki. Pero may anak akong babae." At niyakap niya si Teresa ng mahigpit. Pagkalipas ng isang buwan, sumailalim si Teresa sa panibagong rehabilitation. Sa pagkakataong ito, mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw ang pag-asang babalik ang lakas ng kanyang katawan. Habang nasa ospital, patuloy pa ring dumadalaw si Edgar. Hanggang isang araw, sadyang nagtungo si Edgar sa bahay ni Olivia. May kaba sa dibdib, pero matatagang tinig. Olivia, matagal ko na pong gusto si Teresa. Simula pa po nung college, pero pinakasalan niya ang anak ninyo, kaya lumayo ako." Huminga siya ng malalim. Nang malaman kong nag-iipon ang mga kasamahan namin para sa gamutan niya at may kailangan ng tulong para sa paghatid sundo, doon ko naisip na baka ito na ang pagkakataon ko. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Olivia. "Gusto ko po siyang pakasalan. Sana po ay hindi kayo tumutol." Ngumiti si Olivia. Isang ngiting puno ng kapayapaan. "Kung may magmamahal sa kanya ng totoo, magiging mas masaya ako." Nagpasalamat si Edgar at dali-daling nagtungo sa ospital. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kwarto, sa harap ng babaeng minsang gumuho ang mundo, lumuhod siya. At syempre, tinanggap ni Teresa ang kanyang alok. Hindi bilang kapalit ng sakit na nakaraan, kundi bilang simula ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Nakatayo si Olivia sa gitna ng bulwagan. Pinagmamasdan ang itinuturing niyang anak na si Teresa. Nakasuot ng nakasisilaw na puting bestida. Sa tabi nito, si Edgar. Gwapo, maayos, at halatang puno ng pagmamahal. Hindi nakadalo ang mga magulang ni Edgar. Nalaman ni Olivia na matagal na palang naninirahan ang mga ito sa ibang bansa. Lumapit si Teresa sa kanya, may ngiting may halong hiwaga. "Ma, may regalo po kami para sa inyo." Napakunot ang noo ni Olivia. "Regalo? Araw ng kasal ninyo ngayon at hindi sa akin." Sabay na tumawa ang mag-asawa at iniabot sa kanyang isang sobre. Pagbukas niya, isang voucher. Isang buwang pamamalagi sa isang beach resort. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng sakripisyo,
Nakaranas si Olivia ng tunay na pahinga. Malaya ang isip, magaan ang puso, at muli niyang naramdaman ang sarili. Hindi bilang ina lamang, kundi bilang isang babae. Ngayong araw, pauwi na siya. Tinawagan niya sina Teresa at Edgar. Sinabi niya na hindi na nila kailangang sunduin pa siya sa airport. May maghahatid na sa akin. Si Philip, nakilala ko doon sa bakasyon. Pagdating niya sa apartment, sinubukan niyang buksan ang pinto. Ngunit hindi pumasok ang susi. Sinubukan niyang muli, pero wala. At biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng hindi niya kilala ang tumambad sa kanya. "Excuse me, ano pong ginagawa niyo rito?" "Pasensya na, pero dito po ako nakatira." Napailing ang babae. "Hindi po, binili ko ang apartment na to 2 linggo nang nakalipas. Dito na po ako nakatira." Parang gumuho ang mundo ni Olivia. Hindi siya makapagsalita. At bigla, narinig niya ang nagmamadaling yabag sa hagdan. Sina Teresa at Edgar. Habol hininga, may ngiting pilit na pinipigilan. "Ma, pasensya na po, grabe ang traffic. Surprise sana to. Munti ka pang atakihin sa puso dahil sa amin." Marahang hinawakan ni Teresa ang braso ng biyanan. "Tara po, sa labas muna tayo." Tahimik na lumakad si Olivia. Pagdating sa may pasilyo, mahina siyang nagsalita. Nakayuko ang ulo. "Teresa, wala na ba akong tahanan? Ilalagay niyo na lang ba ako sa home for the aged?" Bago pa man makasagot si Teresa, sumagot si Philip. "Hindi ko yan papayagan." Nagulat si Olivia. Sumabat din si Edgar. "Wala pong mapupunta sa nursing home. May binili po kaming bagong apartment para sa inyo." Tumingin siya sa ina ng may lambing. "Katabi lang namin, at saka kakailanganin pa namin ng tulong ng isang lola sa lalong madaling panahon." Napahawak si Olivia sa dibdib. Pagpasok niya sa bagong apartment, hindi siya makapaniwala. Maluwag, maaliwalas, may maganda at modernong ayos. Kompleto ang kasangkapan at gamit. At sa labas, isang malaking parke, luntian at payapa. Napangiti si Philip. "Diyan tayo maglalakad araw-araw, Olivia. Sa kabilang dulo lang din ang parke na yan ng bahay ko." Sinamahan niya sila upang matiyak na maayos ang kalagayan ni Olivia. Nagkatinginan sina Edgar at Teresa at sabay na napangiti. Dahil alam nila, walang ibang mas karapat-dapat sa kaligayahan kundi ang babaeng nagmahal, nagsakripisyo at hindi kailanman nang iwan. "Tara na po sa apartment namin. Nakahanda na ang hapag. Gustong makilala ng mga magulang ko ang biyanan ko." Nakangiting sabi ni Edgar. Lumingon siya kay Philip at kumindat. "Kayo rin po, imbitado." At sa gabing yon, sa gitna ng pagmamahalan, pagtanggap at bagong simula, natupad ang matagal ng dasal ni Olivia, na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pusong marunong magmahal at manatili. Sa kabilang dako naman, hindi agad dumating ang karma kay Hugo. At marahil, yon ang pinakamapait sa lahat. Sa unang mga buwan matapos niyang iwan si Teresa, inakala niyang tama ang kanyang naging desisyon. May bagong babae, may bagong tirahan, may bagong buhay, o yon ang akala niya. Ngunit ang babaeng ipinagpalit niya sa sariling asawa ay may kondisyon ang pagmamahal. Habang may silbi siya, habang may posisyon, impluwensya at pakinabang, nandoon ito. Ngunit nang magsimula ang pagbagsak ng kumpanya, isa si Hugo sa unang isinakripisyo. Isang umaga, tinawag siya sa opisina. "Hugo, kailangan naming magbawas ng tao. At tapos na rin tayo," sabi ng kanyang boss. Walang sigaw, walang drama. Isang pirma lang at tapos na ang lahat. Paglabas niya ng gusali, doon niya unang naramdaman ng takot. Hindi yung takot na biglaan, kundi yung dahan-dahang gumagapang sa dibdib. Sinubukan niyang tawagan ang babaeng ipinaglaban niya. Hindi sumagot. Tenext niya, pero isang malamig na sagot lamang ang dumating.
Ayokong madami sa problema mo. At doon niya napagtanto. Hindi siya minahal, ginamit lang siya. Lumipas ang mga linggo, unti-unting naubos ang pera ni Hugo. Naibenta ang kotse, napilitan siyang lumipat sa mas maliit, masiksik at mas tahimik na apartment. Malayo sa buhay na ipinagyabang niya noon. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya. Ngunit parang multong sumusunod ang kanyang pangalan. May mga chismis, may mga bulong-bulungan. Siya yung iniwan ng buntis na asawa. Siya yung may relasyon sa boss. Siya yung hindi mo pagkakatiwalaan. Isa-isa siyang tinatanggihan. At sa bawat rejection, parang may unti-unting pumuputol sa kanyang pagkalalaki. Isang gabi, habang umuulan, napadaan siya sa isang ospital. Hindi niya alam kung bakit siya huminto. Hindi niya alam kung bakit siya pumasok. Sa hallway, nakita niya ang isang babaeng tinutulak sa wheelchair. May hawak na kamay ng lalaking puno ng pag-aalaga. Si Teresa, nakakalakad na siya. Hindi naganap pero sapat na para tumayo ng may dignidad. Sa tabi niya, si Edgar, nakangiti, maingat at mapagmahal. At sa likod nila, si Olivia. Mas matanda na pero payapa at masaya. Hindi siya nakita ni Teresa. Hindi rin siya pinansin ng sariling ina. At doon, sa gitna ng ospital na minsan niyang iniwan, doon niya naramdaman ang tunay na sakit. Hindi galit, hindi sigaw kundi pagkalimot. Dahil ang taong hindi na hinahanap, yon ang tunay na talo. Sa mga sumunod na taon, naging pamilyar kay Hugo ang salitang mag-isa. Mag-isa sa kaarawan, mag-isa sa Pasko, mag-isa sa gabi. Isang araw, nabalitaan niyang may anak na si Teresa. Isang batang babae. Masaya, malusog, may ama na handang magsakripisyo. At doon sa tahimik na silid, napaupo si Hugo sa sahig. Sa unang pagkakataon, umiyak siya. Hindi dahil sa nawala ang yaman, kundi dahil sa anak na hindi niya nakilala. Sa pamilyang hindi niya ipinaglaban, at sa inang sinaktan niya sa parehong paraang sinaktan sila ng kanyang ama noon. Ngunit ang pagsisisi, hindi na kayang ibalik ang oras. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang karma ay hindi laging parusa. Minsan ito ay pagmulat kapag huli na ang lahat. Kapag ang isang lalaki ay tumalikod sa responsibilidad, kapag pinili niya ang sarili kaysa sa pamilya, kapag inakala niyang sapat na ang pera bilang kabayaran sa sugat, darating ang araw na babayaran niya ito. Hindi ng salapi, kundi ng kalungkutan, pag-iisa at habang buhay na paghihinayang. At ang mga iniwan, kapag pinili nilang manatiling mabuti, magmahal at maghilom, sila ang tunay na pinagpala. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-akyat mag-isa, kundi ang pag-angat na may kasamang pamilya, konsensya at puso. Sa huli, lagi nating tatandaan, ang karma ay hindi nakakalimot at ang pagmamahal hindi nabibili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.